Isa ang Pilipinas sa mga bansang hindi mauubusan ng mga itinatagong kagandahan mula sa mga natural resources sa mga kapatagan at mga kabundukan, mga dagat, lawa at ilog, at makasaysayang mga lugar, magagandang tanawin, makukulay na tradisyon at mga palakaibigan ng mga tao at pamayanan. Palaging may naghihintay sa mga dumarayo at maging para sa ating mga Pilipino. Maayong adlaw, hali kayo at magsurita sa isang lalawigan sa Pilipinas na kilala sa matataas na bundok at malawak na taniman ng gulay at prutas, lalo na ang matatamis na pinya. Ito ay tinaguriang Food and Vegetable Capital ng Mindanao. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Bukidnon. Matatagpuan ang Bukidnon sa Region 10 o Northern Mindanao. Ang pangalang Bukidnon ay galing sa salitang bukid. Ang Bukidnon ay salitang Cebuano na nangangahulugang mga tao sa bukid na siyang tawag sa isa sa mga pangunahing tribo dito. Alam niyo ba na may 76 na bundok ang Bukidnon? Kaya ideal place ito para sa mahihilig umakyat ng mga bundok o mag-mountaineering. Ang kasaysayang pangkultura ng Bukidnon ay nagsimula sa 4 na pangunahing tribo sa gitnang Mindanao. Ang mga Maranao na naninirahan sa Lanao del Sur at ang mga tribong Maguindanao, Manobo at Talaandig na matatagpuan sa silangan, timog at gitnang hilagang bahagi ng Cotabato. Nang hatiin ang gitnang Mindanao noong ika-20 siglo, ang mga lugar na napabilang sa Bukidnon ay ang mga lugar na pinamamayanan ng mga Talaandig at Manobo. Gayun din ang mga lugar kung saan nakatira ang iba pang maliliit na tribong lumad na kilala bilang mga Sea People. May 7 kilalang tribo sa lalawigan ng Bukidnon: ang Talaandig, Higaonon, Bukidnon, Umayamnon, Matigsalug, Manobo at Tigwahanon. Ang Bukidnon ay dating bahagi ng lalawigan ng Misamis. Naging opisyal na probinsya ito noong March 10, 1917 nang binuo ang nooy Department of Mindanao and Sulu sa ilalim ng Batas o Act No. 2711. Ang lalawigan ng Bukidnon ay napapaligiran ng Misamis Oriental sa Hilaga. Sa silangan ay makikita ang Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Cotabato ang nasa timog nito, at Lanao del Sur at Lanao del Norte naman ang nasa kanluran. Mula sa eroplano na bumababa sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental, malapit sa Cagayan de Oro City, 91 kilometers ang road trip papuntang Malaybalay City. Sa daan, makikita ang magagandang tanawin tulad ng matataas na bundok at malalawak na taniman. 2 ang lungsod sa Bukidnon, ang Malaybalay City at Valencia City. At meron itong 20 munisipalidad o bayan. Malayo man sa dagat, maraming mga malalalim na ilog o gorges at mga lawa o lakes sa Bukidnon. Dito sa Valencia City, makikita ang Lake Apo na nasa tuktok ng bundok. Lake Apo is around 20 hectares of water and about 17 meters deep. Lake Apo is very famous in Bukidnon for its tranquility and serenity. Main activity would be the floating cottages. They can do picnics and trail. There's also some activities like picture takings. Dahil sa pagmamalasakit at pangangalaga rito, hindi lang napapanatili ang linis ng lawa, napapaganda pa ang buong paligid nito. Ngayon, may mga facilities at activities para sa buong pamilya at pati na rin sa barkada. Ang Bukidnon ay may maunlad na agriculture-based economy. Ang probinsya ay isa sa mga malalaking producers ng palay, mais, tubo, kape, pinya, kamatis, kasaba, mga prutas at gulay, at maging ng mga bulaklak. Malago ang ekonomiya ng Bukidnon dahil sa agrikultura. Pero hindi lamang agrikultura ang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga taga-Bukidnon. Sila rin ay nagbuburda at naghahabi ng mga banig at gumagawa ng busdo.
Ang lungsod ng Malaybalay at ang munisipalidad ng Impasugong ay pawang kilala sa paggawa ng hand-woven abaca fibers o tinatawag na hinabon na nagmula pa sa tradisyon ng tribong Higaonon. Ang Bukidnon ang isa sa pinakamalalaking producers ng mais sa bansa. Kaya naman hindi nakapagtataka na may corn-based merienda o pwede ring dessert ang mga taga rito na ang tawag ay binaki. Kung makakapasyal sa Bukidnon, isa sa mga recommended na snacks dito ay ang binaki. Ito ay gawa sa mais, sa gatas, sa margarine at cheese. Titikman ko. Lasang-lasa ang mais at butter. Parang tinapay na ibinabalot sa corn husk ang binaki pagkatapos itong lutuin sa pamamagitan ng steaming. Madalas itong itinitinda sa tabi ng mga kalye o di kaya ay sa mga palengke. Dito sa probinsya ng Bukidnon, hindi lang nila napapanatili ang ganda ng kanilang likas na yaman. Napapanatili din nila ang kanilang mayamang tradisyon. Isa rito ay ang mga sayaw. Suot ang makukulay na damit ng tribong Bukidnon, sumasayaw sila ng binanog o gumagalaw na tila banog o lawin. Isa pang sayaw ay ang inagong na hango naman sa galaw ng pag-harvest o pag-aani. Hindi lang pinapanatili ng mga taga rito ang kanilang kultura sa pamamagitan ng sayaw. Ilan sa kanila ay nagtataguyod ng sining na sumasalamin sa mayaman nilang kasaysayan. Isa na rito si Salima Saway Agraan na mula sa grupo ng Talaandig. Sa tulong ni Salima, napapanatili at mas nakikilala pa ang sining ng mga Talaandig, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Naging passion ko na, naging hobby ko na mag-experiment kung ano pang pwedeng gawin with soil. Hindi mo na bibilhin, nasa paligid lang. Very in line siya sa aking pagkatutubo, very connected to nature, very connected to the soil. Kaya yung mga work ko, makikita nyo, integration of realism and some imaginary forms or mga subjects. I am very inspired with the nature kasi makikita mo naturally beautiful, pinapaalala sa'yo yung gano'n ka-peaceful. Meron din akong mga work na cultural, nakaangkla sa belief system ng Talaandig. Yun yung aking pundasyon ng aking pagkatao para magsilbing direksyon ko bilang artist. Ano yung aking papel para makatulong, mas mahalagahan pa yung kalikasan. Something to give back to my community, yung pagtuturo ng soil painting, may ibabahagi sa mga bata. Mas makikita nila yung value ng kapaligiran nila. Pumunta naman tayo sa munisipalidad ng Impasugong. Marami ang namamangha sa ganda ng mga bundok at kapatagan sa Communal Ranch. Para makarating dito, maaaring sumakay ng bus galing Cagayan de Oro papuntang Impasugong Tourism Office. 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe. At mula naman sa Panica Tourism Center hanggang entry point ng Communal Ranch ay 15 minutes sakay ng bao o multicab. We are now at the communal ranch comprising of 642 hectares. As of this moment, the entry fee is just 20 pesos and another environmental fee of another 20 pesos. You can also take advantage with the view kung gusto niyong magkaroon ng mga mansari, prenup, at any event, no? The view is very nice. Pag-aari ng pamahalang lokal ang Communal Ranch. Ano ba ang magagawa sa Communal Ranch? Aba, marami. Maaring dito magpastol ng mga baka. Pwedeng mag-horseback riding sa Paminahawa Ridge. Mag-camping at matulog sa ilalim ng malawak na kalangitan. May option naman na matulog dito ng indoors, lalo na kung masyadong malamig ang gabi.
Isang pangunahing ecotourism site sa Bukidnon ang Center for Ecological Development and Recreation o CEDAR. May kabuang sukat na 1,703 hectares. Binuo ang CEDAR bilang isang reforestation attempt ng lokal na gobyerno at ng Department of Environment and Natural Resources. Tinatawag din ang CEDAR na ecotourism site in the heart of Bukidnon. Kung hilig ang nature, may 5 waterfalls sa loob ng CEDAR. 3 rito ay bukas sa publiko, ang Gantungan Falls, Natigbasan Falls at ang Dila Falls. Nasa likod ko ang Gantungan Falls na may taas na humigit kumulang na 15 meters na maaaring ma-enjoy dahil sa iba't ibang activities tulad ng rappelling. May mga outdoor activities din sa CEDAR. Dito maaaring mag-camping, trail hiking, river trekking at canyoneering. Perfect na perfect sa mga adventurous at may hilig na mag-picture kasama ng nature. Sa Pundot Restaurant sa loob ng CEDAR, maaaring tumikim ng iba't ibang luto ng palakang bukid. Kasama natin ngayon sa Pundot Tribal Restaurant si Amelia Arañez. Anong lulutuin natin ngayon? Magluto taog adobong kokak. Naglagay na tayo ng mantika dito, no, para mainit na yung mantika. Anong ating mga ingredients sa adobong kokak? Sibuyas, bawang, luya, bell bell pepper, pepper, mantika, asin, sugar, toyo, paminta. oyster sauce, black pepper. Tayo naman ay magigisa. Lalagay na natin ngayon ang kokak. Maglagay tayo ngayon ng black pepper. Naglagay siya ng black pepper at saka oyster sauce. Maglagay tayo ng asin, saka sugar. Lagyan natin siya ng tubig. Pinapakulo ko yung kokak para mas ma-absorb niya yung ingredients na inihalo. Maglagay tayo ngayon ng Bell pepper. Bell pepper. Dagdagan natin ng toyo para mas Mas malasa. Matapos ang 2 hanggang 3 minuto, okay na ang adobong kokak. Lagay natin dito. Ito ang adobong kokak ni Amelia dito sa Pundot. Ang pangalawang lulutuin naman natin ngayon ay... Ginataan nga dakan. Sige, paano natin lulutuin? Ano ang mga ingredients mo? Bell pepper, Bell pepper, sibuyas, bawang, bawang, luya, mantika, asin, asukal, at saka seasoning. at syempre, gata. Ngayon naman, nagpapakulo na siya ng tubig. Kaya naghihintay tayo na kumulo ang tubig, maghihiwa naman siya ng dahon ng gabi. Kumukulo na ang tubig, ilalagay na yung dahon ng gabi. Hiwa niya kanina. Matapos natin pakuluan ang dahon ng gabi, ito na ang itsura niya. Pagkatapos niyan, tayo naman ay magigisa. Tama ba, Amelia? Yes po. Okay, Magigisa sige. natin. Simulan natin ang pagigisa. Ito yung dahon ng gabi na pinakuluan natin kanina. Maglagay tayo ng asin at saka seasoning. Black pepper o paminta Asukal. at asukal. Ngayon, ilalagay na po natin yung gata. Magdagdag tayo ng Bell pepper. bell pepper. Matapos ang 2 minuto, ready na ang ginataang gabi. Ito na ang ginataang dakan. At ito ang mga pagkain talaga dito sa Pundot, dito sa CEDAR, sa Impasugong, Bukidnon, na talagang babalik-balikan ng mga customer. Sarap. Bukod sa Pundot, dinarayo rin ang Loizas Pavilion sa Malaybalay dahil sa magandang accommodation at mga pagkaing patok sa panlasang Pinoy. Because this is a food business and catering business. We serve people
Yung mga employees namin, our hotel staff, we train them to be kind and courteous and respectful to our customers. Sa Bukidnon, makikita ang mga berde at punong-puno ng buhay na mountain ranges. Isa nga rito ay matatagpuan sa Northern Central Bukidnon, ang Mount Kitanglad Range Natural Park o MKRNP. Ito ay may kabuuang sukat na mahigit 47,000 hectares at mahigit 31,000 hectares nito ay protected area. Ang highest peak ng Mount Kitanglad ang ika-4 sa pinakamatataas sa Pilipinas. Tahanan ito sa mahigit 600 klase ng flora at fauna. Dito matatagpuan ang largest species ng Rafflesia sa Pilipinas, ang Rafflesia shaidenbergiana. Makikita rin dito ang endangered na Philippine eagle at ang nearly threatened na Philippine tarsier. Bukod sa 55 uri ng mammals na matatagpuan lamang sa natural park na ito, narito rin ang isa sa pinakamalalaking paniki sa buong mundo, ang golden crowned flying fox o ang Acerodon jubatus. Kami po yung pumupunta sa field. We inventory po namin yung mga iba't ibang klase ng mga hayop na nasa loob ng ating forest, pati na yung mga flora or yung plants. Tinitingnan namin yung mga iba't ibang priority species kasi sila yung mga parang indicator species natin. For example, the Philippine eagle. Tinatawag siyang indicator species kasi siya yung nasa top ng food chain po natin. So, ibig sabihin, nabubuhay siya dyan kasi present din yung mga iba't ibang kinakain niya. For example, the Philippine macaque, warty pigs, flying lemur, civet cats. Siya yung nagsasabi na healthy pa yung ating forest. Sa kalakihan ng MKRNP, nakalatag ito sa ilang parte ng mga bayan ng Baungon, Talakag, Lantapan, Impasugong, Sumilaw, Libona, Manolo Fortich at sa lungsod ng Malaybalay. Mahalaga ito dahil nagsisilbi itong headwater ng tatlong mahalagang river ng Mindanao, ang Pulangi, Tagoloan at Cagayan de Oro. Ang watershed ang pinagkukuhanan ng tubig para sa irrigation at power generation ng mga bayan dito at kalapit na lalawigan. Si Kitanglad is maturing natin na isang ecotourism sites. Malaki ang kanyang ecotourism potential kasi sa Kitanglad Range nandoon po si Mount Dulang-Dulang na tinagaruyan nating second highest mountain in the Philippines with an elevation of 2,938 meters above sea level. Yung mga indigenous peoples natin surrounding Mount Kitanglad, sila po yung karamay natin, yung katulong natin kung paano paprotektahan yung Mount Kitanglad. Out of the 7 tribes in Bukidnon Province, 3 po sa tribo na yun, nandoon po nanirahan sa Kitanglad. And this tribe venerated the park as the wellspring of their tradition. Sabi pa nga ng tribo natin dito, wala kaming kultura na maipakita kung wala ang Kitanglad. Kaya ganun po ka-importante si Kitanglad Range dito sa probinsya ng Bukidnon at saka sa Philippines na rin as a whole. At noong 2009, idineklara ang Mount Kitanglad Range Natural Park o MKRNP bilang isang ASEAN Heritage Park. Itinuturing ito bilang ancestral domain ng mga katutubong Talaandig, Higaonon at Bukidnon. Buhay na buhay pa rin ang mga nakasanayang mga tradisyon at kultura sa paligid nito. Isa na ang pagdaraos ng mga ritual tuwing may bumibisita sa Mount Kitanglad. Ginawa natin yung permission ritual para humingi ng pahintulot sa mga diwata. Dahil dito tayo sa teritoryo nila, sa gubat, sila ang bantay ng lupa, ng kahoy, mga ibon at lahat na bagay dito. So kailangan ang pahintulot nila. At ang mangyari, naggawa tayo ng pagkain para saluhan nila. Kailangan sabayan sila sa pagkain para ma-feel nila mga kaibigan nila, hindi mga kalaban. Siyempre, mahal natin yung kalikasan. Mahal din natin yung mga espiritu ng kalikasan. Mayroong mga taong nag-recognize sa kanila, sa buhay nila, bilang espiritu ng kalikasan. Aktibo at buhay ang biodiversity sa paligid ng Mount Kitanglad Range Natural Park. Pero unti-unti itong naapektuhan dahil sa climate change. Forest fires, meron ding pagpuputol ng puno para sa lumber at charcoal o uling.
Modernisasyon tulad ng paggawa ng mga daan at marami ring komunidad ang walang regular na pinagkukuhanan ng kabuhayan, kung kaya nga may panganib na masira ang kagubatan kung di mapapangalagaan. Bilang tugon, iba't ibang mga organisasyon, pampubliko man o pribado, ang nagtutulong-tulong upang mapigilan ang pagkasira nito. Higit na nagiging matagumpay at sustainable ang ganitong gawain sa tulong ng mga katutubo na siyang talagang gumagabay sa pag-aalaga ng lokal na ecosystem ng Bukidnon. Noong 1997, nabuo ang Kitanglad Guard Volunteers o KGV. 80% ng mga miyembro nito ay kabilang sa mga lumad na siyang katulong ng DENR at Protected Area Management Board sa patuloy na pagprotekta ng Mount Kitanglad Range National Park. Ang main role po sa KGB yung pagprotekta sa ating kalikasan sa Kitanglad. Every month nagpatrolling po kami sa Kitanglad. Monitor namin yung mga ibon at iba pang mga hayop. Sumali ako sa KGB kasi mahal ko yung kalikasan at mahal namin yung Kitanglad. Mahalaga yan sa amin kasi doon po kami kumukuha sa aming mga pangangailangan tulad ng pangluluto at panggagamot. Katulong ng mga forest rangers, sila ay tumutulong sa pagmomonitor ng pangkalahatang kalagayan ng kagubatan, mga iligal na gawain at pagtulong sa pagdiskubre at pangangalaga ng mga bagong species at patuloy na pagprotekta sa Philippine Eagle na naninirahan din dito. Kasama namin yung mga KGVs na pumupunta, nagpapatrol dun sa forest para i-check kung andun pa ba yung 21 na priority species natin. Part na dyan yung Philippine Eagle, warty pigs, Brahminy kite, serpent eagles, kalaw. Yun yung mga tinitingnan natin dun sa loob ng forest. Noong una, volunteer pa ako May schedule kami mag-ikot ng buong gubat. Mag-ano kami kung may may mga illegal ba doon. Yun ang namin, puntahan namin doon. Kami yung frontliner ng kagubatan. So nag-volunteer ako para makaprotect sa ating kagubatan. Dito sa Mount Kitanglad yung survey ko lang dito is 4 na tier ng Philippine Eagle para maprotektahan yung Philippine Eagle. Yung ginawa namin, nagpaalam namin kung anong batas ng Eagle sa ating 8 municipalities at 28 barangays. Malawak ang kanilang pagtulong bilang volunteers na nakabase sa 28 barangays, 7 munisipalidad at 1 syudad. Kaya naman mula sa iilang grupo ay lumaki ang kanilang bilang para masigurong mapapangalagaan ang kapaligiran ng Mount Kitanglad Range Natural Park. Upang maipagpatuloy ang kanilang advokasya at gawain, sinuportahan sila ng Forest Foundation Philippines sa pagkakaroon ng mga gadgets na gagamitin sa kanilang pagpapatrolya. Pagkakaroon ng livelihood sa mga kasapi nito sa pamamagitan ng mga nursery at agroforestry farms sa 28 barangays at pagtatatag ng Fire Incident Command System at fire lines bilang paghahanda sa forest fires. Kasama rin ang training sa mga miyembro nito tungkol sa environmental law at iba pa. Malaki po ang tulong ng FFP sa atin kasi nagbigay po sila ng project sa ating Kitanglad Guard volunteers. They help us a lot to provide the needs of our community para po maiba yung paningin nila. Pag binigyan mo sila ng pagkakakitaan, of course, that's the way na mailayo mo sila sa posibleng mga illegal activities. Mahalaga sa mga katutubo ang Mount Kitanglad at mga hayop at halaman na makikita rito. Bukod sa pagbibigay ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at iba pa. Itinuturing nila itong sentro ng kanilang pagkatao, kasaysayan, kultura at tradisyon. Pinakasagrado na mo ang Mount Kitanglad kasi doon nakasulat ang batas namin. Kasi mayroon kaming gawain na ritual, gawain na mga herbal, protektahan namin ang Mount Kitanglad. Kung mawala na, masira na kami. Tuwing bagong taon, ipinagdiriwang ng mga tribo rito tulad ng tribo ng Bukidnon sa pamamagitan ng mahabang ritual, ang pagpupugay, pasasalamat at paghingi ng maraming mga biyaya mula sa kalikasan. Nandito tayo ngayon sa annual ritual for Mount Kitanglad Range Natural Park. Nag-ritual yung ating mga kasamahan dito na mga Bukidnon. Ito ay parang New Year ritual. So naghanda kami ng 12 coins
para sa good fortune, para sa health, generally para sa protection ng mga tao. Yung ritual natin ngayon ay Pangampo Panungdan Ritual. Yung ritual ay lahat ng espiritu ay tinatawag namin. Yung espiritu ng lupa, espiritu ng hangin, bituin at araw, at yung espiritu ng ulan, lahat naming tinatawag. Sinasabihan namin na ay yung mag-protect ng katawan para di pumasok yung mga sakit. Kasi yung mga espiritu, alam nila ang tao kung ano ang pangarap. Sila ang magbantay sa lahat ng araw, sa lahat ng gabi para hindi tayo mahirapan. Hindi na marami pang problema. Kahit sa modernong panahon, ang mga katutubo na nabubuhay sa Mount Kitanglad ay hindi tumatalikod sa kanilang mga paniniwala. Bagkus na magbago, ito ay pinagyayaman pa para sa mga Pilipino, naway magsilbi silang inspirasyon upang alalahanin ang ating pinagmulan at imbes na kalimutan, atin itong ipagmalaki at pagyamanin. Mahalaga ang kalikasan, dito nagmumula ang buhay. Mahalaga na sa mismong kultura, mga kinagisnang paniniwala at hanggang sa pangaraw-araw na gawain, dapat ay napapaloob ang pagmamahal at pag-aalaga dito. Sa kalikasan nagmumula ang inspirasyon at batayan ng sining. Sa proseso ng pag-aalaga sa kalikasan, mahalaga ang tulong ng bawat isa. Pamahalaang nasyonal at pamahalaang lokal, mga organisasyon at lahat ng grupong may kaparehong adhikain. At ng bawat tao, mga taga rito man sa lugar o mga bumibisita. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Bukidnon.